that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use. The night during kinagabihan kasi tanghali tayo nagla-live ba. Kinagabihan noon, binash na po ako. Yun na yung simula. At ayun, so parang how can you react? Kasi nagulat ako, ang daming mga tao. Kasi niya, nagpalabas na ng mga audio recordings. I'm not authorizing. Mga gano'n na, di ba? May mga gano'n na, puro audio, puro recordings na lang na gano'n. So, parang ako, ang bilis, hindi ko alam na parang ang bilis nilang tanggalin. Ang bilis nila, parang wala man ng consideration na linawin or i-clarify muna bago sila magbitaw ng mga ganon on social media. Dapat ang ginawa ninyo sa bawat pagkakataon na magtatanggal kayo or whatsoever, ganyan. Diba? Dapat ang ginawa, kakausapin nyo ng maayos. Diba? Kakausapin nyo ng maayos, hindi yung babanatan nyo agad kasi ganyan kayo magaling. Ano ba kayo? Magsusulisit pa yan. Maghintay kayo. Labas na! Oh my God. Kasi ito, ng time nangangailangan kami yan ng 1.8 pambayad sa lawyer na FLM. At ibig sabihin, ikaw lang ba bawal manghingi nga? Kinakalat mo sa lahat ng supporter ni FLM na ibinigay mo ng pera kay Atty. Johnny na pambayad kay Comprador. Nagbigay yung mga team ng pera sa iyo pero hindi mo pinasasalamatan. Hindi mo nire-report kayo, boss. Sigurado alam ko yung collection na yun, sobra-sobra eh. Sobra-sobra yung pambayad sa Comprador. Bakit nagkulang ako ang pwede? Sukunin na kayo. Meron na akong patotoo, eto. At pabayan. Ayan ang sabi ni Atty. June 21. Whatever, tapos kahit so walang pinahid sa akin ng December and January. Ito na section. Leche! Sabi ni Atty. Johnny. Whatever! Umiikot-ikot pa yung mata dyan ni Atty. habang tinatayip ka yan. Sabi niya, whatever! Tapos kahit piso, walang binayad sa akin ng December and January. Leche! Totoo po yun. Kahit pa hindi rin niya kilala kung sino sinungaling. Sinungaling! Kilala niya Atty. Leche! Breaking news mga ka-FLM solid supporters worldwide. Dong Batalan umamin. Nag-attempt na magbigay ng 1.9 million kapalit ng paglabas ni FLM sa kulungan. Latest update sa mansyon ni Boss FLM Francis Leo Marcos. Alright, isa na namang kapanapanabik na update ang aming ihahatid sa inyo tungkol sa mga kaganapan na nangyayari sa mansyon ni Boss Francis Leo Marcos or FLM. Hindi lingid sa ating lahat na
ang ating pandemic hero ay kasalukuyan pa ring nakapiit sa bilangguan. Noong nakaraang taon ay nagkaroon ng mga ugong-ugong at bali-balita na si Francis Leo Marcos daw ay malapit ng makalaya. Ngunit ang sabi naman ng ilang mga FLM Solid supporters ay malayong mangyari ito at imposibleng mangyari dahil hindi pa naman nagsisimula ang hearing tungkol sa kaso ni Francis Leo Marcos. Kung kaya't paano mangyayari na si Francis Leo Marcos ay makakalaya na? Hindi alam ng mga solid supporters ni Francis Leo Marcos na nagkaroon pala ng sikretong movement or secret transactions or secret money solicitation funds na isinasagawa ang grupo ni Dong Batalan upang makalikom ng pondo para ibigay sa mga abogado at para mailabas kuno sa kulungan si Francis Leo Marcos. And without further ado, ay ipaparinig namin mismo ang tinig at pahayag ng presidente ng FFCI na si President Dong Batalan. So, just watch this video at panoorin natin hanggang sa dulo. Milyon-milyon na naganap. Okay, pwedeng umakyat si Mami Kay mamaya para magpaliwanag ng buong istorya. Kasi sa madalit salita mga kapatid, ito ang laging ibinabala kay President Dong na si President Dong daw ay tumanggap ng 10 milyon. Ito po kasi ay nagsimula po ito si Alpha ay nagpalabas doon sa LS, no? Nung pagkatanggal ni Yama, nagkaroon na sila ng kunayba. Nagmula po yun doon sa pinalabas ni Alpha, no? Na po, wala pong milyon. Okay? Ang katotohanan lang po, yung milyon ay yung binayad namin doon sa grupo. Hindi ko raw binigay sa abogado yung 10 million, kaya hindi nakalabas si FLM. Pinigilan ko daw, no? At meron po siyang pinakitang screenshot doon sa kanilang live na yon na meron akong nagsorry daw ako kay doon sa aking kausap. At unang-una, ako ay nagtataka kasi how come na nakarating kay Alpha yung aming pag-uusap, no? Sinong nagbigay? Definitely hindi ako. So, yung aming punho na yon ay inilabas ni Alpha sa LS, sa social media. So, ito na yon, nagbigay ako, hindi natupad yung pangako, gusto humingi pa uli, ayaw ko na, gusto humingi uli, ayaw ko na. So, hanggang sa inabot tayo ng bagong taon, no? So, totally, yung transaction na yon ay nawala. Sayang yung pera. Sayang yung pera. Sayang yung pera. Nagbigay ako. So you heard it right.
galing mismo sa salita ng presidente ng FFCI na si President Dong Batalan. Meron daw nasayang na pera. So sa lahat ng mga nag-contribute sa nasabing transaction, at least meron na po kayong ideya kung saan napunta ang inyong kinontribute. Batay mismo sa pahayag ng presidente ng FFCI na sayang ang pera. At tandaan nyo guys, hindi lang basta-basta piso-pisong halaga ang pinag-uusapan dito, kundi milyon. Oops, wag muna kayong bibitaw dahil marami pa po kaming ipapakita sa inyo na mga detalye at mas malawak na mga analysis tungkol sa isyong ito. So, samahan nyo kong mag-analyze. Partial yun doon sa transaction. So, upon approval, partial. Tapos nangako na itong date na to makakalabas. Nung hindi makalabas, nagpadagdag uli. Ngayon, kung hindi makadagdag, ang sabi ay lalong ididiin daw. Imagine, ano? Pinupush niya na mabuo yung 10 milyon. Wala naman siyang binibigay. Sabi ni Kuya Don Vincent na trace niyo na yung recipient ni Alpha Monyo sa ibinayad niyo para sa paglaya sana ni FLM noong December, Sir Dong. Bakit kaya naniwala agad ang lawyer ni FLM sa transaksyon na yon at nasa Italy ang White Lady, wala akong atraso sa'yo, wag mo ko pinapanood yung ngipin mo. Kung meron kang 100,000 euro, ba't di mo nga ipaayos yung ngipin mo? May may window opening, White Lady. Oh, marami kang pera, bakit di mo pa ayos? Ay, hindi ka pwede umakyat dito, gago, wala kang Apple dito. Ano ka? Pamilya ka ba? FLM family ka? Ha? Oh, sige, mag-comment ka pa, isa pang comment mo. Apa, akyatin kita, comment ka pa. Go, White Lady. Oh. Sige, comment pa. Sana, hindi ka na magko-comment? Eto. Diyan ka umakyat sa labas, gago. Diba? Yabang mo, dami-dami mong pera eh. Yung ipin mo nga, mayroong space eh. Tira, President Dong. Okay, itong sagot ni tanong ni Don Vincent McLean ng USA, prefer ko na hindi nasagutin 'yan kasi kawawa din yung kaibigan niya dito, naipit. Double cross din. Yan yung nagsabi na siya sigurong floating na yung mga taga-NBI. Pwede. Sa inilabas niyang chat doon sa LS nila, yung padala ng anak ni boss. Yun yung Alright, so daan yung mabuti. Ang tinutukoy po ni Sir Dong Batalan na 1.9 million ay yun yung pera na pinadala ng anak ni Francis Leo Marcos mula sa Japan. Tandaan nyo ha. So, ulitin natin. Let's repeat. Sa inilabas niyang chat doon sa LS nila, yung padala ng anak ni boss. Yun yung Okay, so may binanggit si Sir Dong na isang text message daw
So, just for the sake of clarification ay nais naming ipakita sa inyo ang binabanggit niyang text message. At itong text message na ito ay nagmula sa kanyang katunggali or let's say umaakusa sa kanya. At itong text message na ito, di umano ay binabanggit na merong pinadala ang anak ni Sir Francis Leo Marcos sa kanya. At tandaan yung mabuti yung Poblador Law Firm dahil maya-maya ay aalamin natin kung kaninong abogado ba itong Poblador Law Firm. Okay, so allegedly, ang nagpadala po ng text message na ito ay si Sir Dong. Okay, batay doon sa nasa header o pinakataas, nakalagay doon yung pangalan ni Sir Dong Batalan. Okay, so ganito po ang pagkasabi sa text message and I quote, "Wala namang sinabi si FLM na 10 million ang ibinigay sa'yo. Ang alam ko ay 10 million yen lahat ang naipadala ng anak niya from Japan. Pero lahat-lahat na yon, pati na rin ang pangbayad sa poblador." And unquote. So giving the benefit of the doubt, let's suppose na si Sir Dong nga talaga ang nag-text ng text message na ito. Definitely ay alam na alam niya at aware siya na ang Poblador Law Firm ang siyang recipient na kanyang bibigyan ng 1.9 million or yung sinasabing 10 million Japanese yen. So by analysis, kung i-analyze nating mabuti, ang kausap ni Sir Dong Batalan dito ay isang abogado. At kung pagbabatayan natin ang text message na ito, ay malayong mangyari na si Aris Ilagan alias Alfa Romeo ang siyang kausap ni Dong Batalan tungkol sa issue na ito. Maliwanag na maliwanag kasi doon sa text message ni Sir Dong Batalan na ang ibabayad or ang babayaran daw ay yung Poblador Law Firm. Walang nabanggit na pangalang Aris Ilagan o alias Alfa Romeo. At para mapatunayan namin na ang kausap talaga ni Sir Dong Batalan dito ay isa talagang abogado at hindi si Aris Ilagan alias Alfa Romeo, ipapakita namin sa inyo itong text message sa bandang huli or sa last part ay nakalagay dyan ang isang attorney, J.O. At sinadya na lamang po naming i-blurred ang full name or pangalan ng nasabing abogado para sa kanyang kapakanan at safety at sa kanyang karapatan. So again, kanino ibibigay ni Sir Dong Batalan ang 1.9 million? Sa isang abogado. And just for the sake of fairness ay ipaparinig pa rin natin ang paliwanag ng kampo ni Sir Dong Batalan at ang kanyang mga kasamahan sa mansyon ni Francis Leo Marcos. Pakinggan natin. Ay nako, lahat ng Sinungalingan. Bakit laging pag nagsalita, may milyon na sinasabi? Yes! Kaya tayo nandito mga kapatid para to clarify things. Kasi laging ibinabato kay President Dong na tumanggap ng milyon-milyon. Kay Apple J. 1.1 million. Kay Daddy Apple J, 1.2 something million. Ako, sabihin ko na, Lemon, sabihin ko, Yes. si Apple J, walang dumadaan na
kahit yung collection namin pang humanitarian, walang dumadaan na pera sa kanya. Ha? Either ako or si Grace Barber lang. At huwag niyong sabihin na ako ay budol. Pagsasampaling ko pa kayo. So, doon sa 10 million, nagalit yung team ng UK dahil ang hinala nila, binulsa ni Daddy Appleji yung pera. Na wala po talaga, magkano lang naman. Di ba? Magkano yung, nako. Ayaw nilang magbigay ng mga, ako nga, tutulong na nga ako eh. Ayaw nilang magbigay ng resibo kung anong binigay. Wala pong binulsa si Daddy Appleji. At yung sinasabing ang pera na pinayad namin sa grupo, hindi po galing sa ano 'yon. Hindi po nagagaling sa iba pong pinanggalingan noon. Okay, so narinig nyo ba yon? Narinig nyo? Ang perang ibinayad namin sa grupo. Ulitin natin ha. Let's repeat. At yung sinasabing ang pera na pinayad namin sa grupo, ang pera na pinayad namin sa grupo, ang pera na pinayad namin sa grupo, ang pera na pinayad namin sa grupo. Yan ba? Ang kikilani namin? Nanghihingi? Hindi nanghihingi si Francis Leo Marcos ng pera. Makipag-meeting sa Zoom, tumatawag sa mga supporter, milyon ang kailangan para daw sa kulungan, para daw sa paglaya niya. Hindi ganon. Ang Francis Leo Marcos namin, mayaman. Yun ang totoo. Ano pa ba pala namin dyan sa inyo? Nga, nangingi kayo ng pera. Nangingi ang ipilim yun na pera para daw matulungan siya makalaya. Ilang milyon daw kailangan. Dahil sa sobrang pagmamahal nyo kay Evelyn, ay nauubusan na pala kayo. Natutuyo na pala kayo. Lahat ng pinaghirapan nyo ay nawawala na pala unti-unti. Parang ito lang yung budol-budol na kapag kinausap ka, na-hypnotize ka, nauubos ang yaman ng bahay mo. Yeah? Pag manghingi na talaga ng pera sa OFW para for humanitarian, sabi ko sa kanya, Yama, umalis na tayo, budol ang FFCI. Pinili niya ang FFCI. Bago ako umalis, sinabihan ko na yan, winarnihan ko yan. Isip ko budol ka din, hindi ka umalis. Si Victoria ay hindi budol. Dahil pag sabi ko, Victoria, umalis ka na dyan. Ka nang bumalik. Budol yan. Hindi siya budol. Hindi siya nagpapatuloy. Akala ko matino si Ipis. Iba pala kung bakit siya umalis. Gusto pala din niyang magsarili. Nainggit din pala sa FFCI. Kaya nagsarili, kinukuha ang mga supporters nga nag-humanitarian. Lalo ng US, dahil malakas. Ganun yun. Di ba? Siya lang po Alam niyo po, 3 taon na po tayo nagsama dito. Wala po akong, hindi ako tumawag ng humanitarian. Against ako dyan. Pero nakikisama ako sa mga vlogger. Dahil, kilala niyo ako. Never ako. Kundi siya umakyat dito, nanghihingi ng pang-humanitarian, pinagbibigyan ko. Pero alam mo, nakukonsensya ako. Binayaran ko ng buo. Kaya kung sakaling, gustuin ko mas lang huwag na kayo magbigay. Gusto ko sasabihin noong time na yon. Binayaran ko siya ng buo, 25,000. Kasi bakit pinayagan kong manghingi dito? Siya. Nakonsensya ko, kaya binayaran ko na sa buo. Kasi, kaya ko binayaran ng buo, kaya gusto ko mag-gets ng support, huwag na kayo magbigay. Dahil nga, parang nakukonsensya ko, bakit siya pinakit, nanghingi dito. Ba? Para po yung pang-humanitarian. Doon po ako kaya binayaran ko ng buo. Kahit magbigay o hindi,
At least, no? Ang coach ay hindi nasira. Bakit hindi ko binigay sa kanya na? Then nalalaman ko, ang 100,000, 60 lang ang binigay ko. Nalalaman ko na ang individual nagpapadala sa kanya. Hindi niya sinabi sa akin. Doble. Yung sabihin nyo, reklamo kayo, bayaran nyo yung 25,000? Bayaran nyo? What? May prinsipyo kami, hindi pira usapan ito. Ang prinsipyo namin, pinipiliin lagi ang tama. Ayan mo, ikaw ang maloko. Huwag na huwag ikaw ang manloko. Mga OFW, mga residence, kung gusto nating tumulong talaga, no? Sa ating pamilya, diretso. Sa tunay nating pamilya, sa ating mga kadugo, nga alam po nating na nasa laylayan, no? Direct sa kanila. Dahil hindi po tayo kailangan magpapasikat kahit kanino. Hindi tayo kailangan tumulong na may kapalit, na may makakita. No? Tumulong na tayo kahit walang nagkakalam. Grabe yung blessing ibibigay sa inyo. Kaya kahit kailan, hindi po tayo nanghingi ng pang-humanitarian. Excuse me sa matamaan. Pero noon pa ako against dyan. Pero ako'y nakikisama. Nagbibigay kung sinong tatawag ng humanitarian. Ako'y nagbibigay. Kasi po ay pakikisama bilang isang community. Pero pag makikitaan ko po na ay niluloko ang OFW, yung pera natin ay hindi totoo, ay aba, siyempre kukontrahin ko yan. Dahil ako'y naas po sa mga tao, sa tunay na pamilya ko, sa tunay na ikip ko yung protektahan ko po yung mga taong niloloko. Ganun lang yung kadali. Di ba? Hanggang kaya ko sila protektahan ko. Bakit ako magtanga-tangahan? Alam kong niloloko na. Dinit talaga rin ako dito mga vlogger dahil, no? Ako, noon sa FBCI ko, malakas ko pinagtanggol ang FBCI. Nakitaan ko, hindi maganda ito. Umalis ako. Dahil budol ito. Nagkasama kami ni Yasi. Budol nakitaan ko. Kasama ko siya dito. Lipis. Nasasaktan ako. Nilabas ako. Dahil hinuhuli ko siya sa mga pira-pira na binigay ko ng 60,000. Niripan ko yung pera na sa mga OFW dito sa coach. Na hindi niya sinabi sa akin. Yung nagbigay siya na alam naman niya, pinupulipid ko na. Dito ay kinakatikatihan ko siya ng pera, tinatanggap niya. That's why, ako nga tiwala. No? Hindi naman lahat siguro. Pero, pag manghingi na talaga ng pera sa OFW para for humanitarian, nakitaan ko hindi maganda ito. Umalis ako. Dahil budol ito. Norma TV, your humanitarian channel.